Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat muli, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Diyan po sa atin pong bahay-sambahan sa MIBC Maragondon. At salamat sa Diyos sa kanyang mga kabutihan sa ating mga buhay, sa pagpapagaling, pagpapalakas, at patuloy pag-iingat at pagpapala po sa ating mga buhay. Sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang masusumpungan po natin sa aklat ng Luke chapter 15 verse 11 to 15. Luke chapter 15 verses 11 to 15. Kung kayo po ay familiar, alam kong very familiar tayo sa passage na ito sa Bible, yung kwento tungkol doon sa prodigal son at doon sa kanyang ama. Opo. And then makikita natin ho dito, we will focus more on the story of a prodigal son. So maraming beses na tayo ay nakakapakinig na sa mensahe na ito o dito sa talatang ito na banal na kasulatan. At nakikita ho natin dito sa Luke chapter 15 verses 11 to 15. Nais ko pong basahin natin. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagbasa sa salita ng Panginoon. Subaybayan po ninyo. Ang sabi po dito, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Verse 12, sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Verse 13, at hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan at paluging pamumuhay. Sabi sa verse 14, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa mga mamamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Sabi po sa talatang ito ay yung isang prodigal son, yung isang alibogang anak sa Tagalog, sabi po dyan, na kinihiningi lahat ng kanyang kayamanan, ng kanyang mana, at siya'y nagpunta sa malayong lugar. Alam ho natin yung kwento at pangyayaring ito. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat, samahan mo po kami. Inihiling ko po sa iyo na kayo po ay mangusap, manguna at magpala at mahamon sa amin sa mga aral na ito na aming ipagkakaloob. Salamat po na aming pag-aaralan. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pwede na tayo maupo. Ngayon, ito po'y isang pamilyar na kwento na kung saan ay napakarami pong o merong ang dami pong aral, ang dami pong preaching na narinig natin patungkol dito. Well, marami din naman pong mga mensahe na narinig na rin natin. Hindi lang ho maraming mga pangangaral. Siyempre, yung pangangaral, iba-ibang mensahe, iba-ibang aplikasyon. At iba-ibang isipin ho ninyo, napakayaman ho ng banal na kasulatan. Kahit isang talata lamang po na tingnan natin, aralin natin, ay parang ho yan na tinatawag na golden nuggets of treasure na pwedeng pagkuhanan ng napakaraming pagpapala at ng napakaraming yaman. Ang salita ng Diyos ay may hatid sa atin na karunungan, kaunawaan, at may dulot sa atin na kaginhawahan sa ating mga buhay spiritual at ganoon din naman sa ating mga pamumuhay sapagkat itinuturo sa atin ang daan paano tayo mas lalong magiging mapagpala o paano tayo lalo higit na pagpapalain ng Diyos. Pero sa kwentong ito, makikita natin at kung titingnan ho natin na yung anak ay hiningi yung lahat ng kanyang mana. At alam niyo kung ano ang nangyari dito? Siya po ay gumawa ng 7 pagkakamali. 7 mistakes in his request. So 7 mistakes of the prodigal.
Ito po yung ating tatalakayin ngayong pong umagang ito. Now, ano po yung una? Ano po yung unang mistake? Ano po yung unang pagkakamali niya? Okay? Una, pakinggan ho ninyo at maaring makita nyo sa ating screen. Number one, he thought he could manage resources at the same level as his father. Sipin ho ninyo ang sabi doon sa talatang 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Siguro, sa isip ng anak na ito na, well, kasing level ko na, kaya ko ng pangunahan, I am matured enough, or I am strong enough, I am capable enough na pangunahan ko na, nahawakan ko na kung ano yung parang dapat sa akin. Marami hong mga kabataan ganyan, ano? Kapag sa tingin nila ay sila ay nakapag-aral na, nakapagtapos na, parang sa tingin nila parang kapantay na nila tayong mga magulang. Although kahit minsan ay parang kahit sila ay mas mataas pa yung naabot sa atin, o tayo naman ay hindi naman ganoong kataas ng pinag-aralang naabot at nalagpasan pa nila, ang tingin nila ay maaring mas higit pa sila sa atin. Mas nakahihigit pa sila o mas magaling pa sa atin, mas mahusay pa sa atin, mas marunong pa sa atin, o sa tingin nila ay kasing level lamang tayo. Yung unang mistake ho ng anak na ito, ng prodigal son na ito, nasa isip niya ay kaya niya ng pamahalaan yung mga resources na kagaya na kasing level ng kanyang ama. Okay? Now, tandaan natin, makikita natin na perhaps o maari yung kanyang father ay talagang nagtrabaho. He worked so hard hanggang sa naabot nila yung level marahil na naging well-off, o madaling sabi, ay naging maganda yung kanilang buhay at yung kanilang kabuhayan. Okay? Kaya, alam nyo minsan, yung mga anak diman, ganyan. Kapag maayos yung pamilya, maganda yung tahanan, o maganda yung buhay, parang yung mga anak ay parang mga easy-go-lucky na lang. Ganon, di ba? Kasi, well, they have everything. So, yun ang isip ng anak na ito. Ito yun ang isip ng prodigal na, kasing level ko na lang yung tatay ko, kaya ko ng pamahalaan. Merong mga magulang, di ba? Na kapag halimbawa, magaganda naman yung kanilang buhay, at dumating sa age na kanilang mga retirement, tapos sasabihin sa kanilang mga anak-anak, ikaw na ang mamahala sa lahat ng ating mga kabuhayan, sa lahat ng ating mga business. So, ganon. So, pero, sa kabilang banda, ay nakita natin na yung anak ay pinangunahan niya na yung kanyang magulang na sa tingin niya na yung goods, yung sinasabi ng Bible that the goods o yung resources na meron tayo ay kaya niya nang i-handle, o meron sila ay kaya niya nang i-handle. And the goods o yung resources, these are the results of years of discipline and oversight which the son did now possess. Isipin mo ninyo, pinaghirapan ng kanyang mga magulang, talagang nagsikap, maaring nagtipid, okay, nag-save, and they have gone to that situation. Kaya sila ay naandyan sa ganyang sitwasyon na kung saan ay maalwan yung kanilang mga buhay. Kung iisipin ho natin na yung mga anak ngayon mapapalad kaysa tayo nung panahon natin, nung tayo mga kabataan, nung mga bata pa at lumalaki tayo, na maaring dumaan tayo sa hirap. Kaya we value so much na kung anong meron tayo ngayon, kung ano yung tinatamasa natin ngayon, ito po ay sabihin natin ay bunga marahil ng mga pagpapagal at paghihirap natin at ng ating mga magulang marahil, na kung saan
talagang pinagsikapan tayo na talagang tayo maiahon sa kahirapan at tayo din naman sa sarili natin ay nagsikap tayo na kung paano tayo aangat din naman yung ating buhay, which is hindi naman masama yan. At gusto nga ng Panginoon na talagang maging maayos yung ating mga buhay. Tama po ba? Pero itong anak na ito, di ba? Dahil lumaki siya na maginhawa ang buhay hanggang sa tingin niya ay kayang-kaya niya na. Yun ang unang mistakes. Ang unang mistakes ng mga anak, huwag niyong tingnan, huwag niyong isipin sa sarili niyo na baka sabihin, well, kaya ko nang mabuhay sa sarili ko, ako nang bahala sa buhay ko. Okay? Hindi po ganon. Darating ang time, there will come a time that kailangan pa rin natin yung ating mga magulang. Pero tatandaan natin, hindi tayo kahit kailan pwedeng maging kasing level ng magulang natin. Bakit ho? Sinasabi ng mga matatanda, parating papunta ka pa lang, kami pabalik na. Sabi naman ng mga bata, yun namang dinaanan nyo, hindi naman namin dinaanan. Mas maaring malayo yung amin na narating. Pero hindi ibig sabihin na pwede nating ituring ang sarili nating mga anak na kasing level na tayo ng ating mga magulang. That is one mistake. Okay po. Pangalawa, he thought a different location would eliminate his dissatisfaction, thus the trip to the far country. Now, we should always remember that a change of geography is seldom a solution to a character flaw. Now, tinan ho natin na yung pangalawang mistakes nitong anak na ito, na inisip niya na kapag siya ay pupunta sa ibang lugar, mawawala na yung kanyang tinatawag na dissatisfaction. Sa kanyang pagpunta, maaring masatisfy siya na kapag siya nasa ibang lugar na, maaring mas maganda ang kanyang buhay o dili kaya, mas maging maayos yung kanyang kalalagayan. Na hindi ho nangangahulugan na kapag halimbawa kayong mga anak, nakapag-aral na, nakapagtapos na, o gumanda na yung buhay ng pamilya ninyo at sasabihin nyo, gusto ko nang magkaroon ng sarili kong buhay, o you will go into some other place o some other country, o yung mga anak ay maaring nasa abroad o nag-a-abroad, okay, o nagtatrabaho sa ibang lugar at malayo na sa kanilang mga magulang. Hindi ho nangangahulugan, ika nga sabi nga po a change of geography is seldom solution to a character flaw. Hindi ho yan solusyon na kung tayo'y pupunta sa ibang lugar o sa anuman ang kalagayan natin, maaring magpabago ng kalagayan natin, ng ugali natin, ng attitude natin. Hindi ho yan. Maaring possible, di ba? Pero andun pa rin tayo dun sa kung tayo hanggat tayo ay pinag-uusapan nga namin na merong isang pastor na pinalaki niya yung mga anak niya hanggang sa yung mga anak niya ay parang sa tingin nila stable na sila, marunong na sila, magaling na sila, kaya na nila. Ang isip nila, kami na yung bahalang magdesisyon. Di ba? Parang yung kanta na kami nang bahala, ako nang bahala. Okay, darating naman talaga 'yon. Kaya lang sa sitwasyon na ito ng isang prodigal, ng isang alibughang anak na tinatawag, hindi ibig sabihin nagpunta ka sa isang lugar, dala mo yung iyong yaman, ay hindi nahulugan na mababago yung attitude mo o yung ugali mo. Hindi garantiya po yan na ito'y makapagpapabago ng iyong buhay. Makapagpapabago ng iyong pananaw sa buhay, o yung character mo ay mas lalong ma-improve, mas lalong gumanda, mas lalong ma-develop. Alam nyo, nung siya ay nasa malayong lugar, naging worst yung sitwasyon ng kanyang buhay. And ang sabi ng Bible, he spent in a riotous living. Sabi po ng Bible, when he went into a far country, ang sabi ng verse 13, and there wasted his substance with riotous living. Ang sabi, inaksaya ang kanyang kabuhayan at paluging pamumuhay.
Pangalawang mistake ho ito ng prodigal. Okay? Pangatlo, he acted without discipline. Kumilos siya ng walang disiplina. Kung minsan, parang tayo ba, di ba, sa tingin natin, na yung mga magulang natin, parang napakahigpit sa atin. Tama po ba? Na parang nasasakal tayo, gusto natin kumawala, o gusto natin, pero ang katotohanan ho niyan, itinuturuan tayo, sinasanay tayo, dinidisiplina tayo, para kapag dumating na tayo sa sitwasyon na tayo na ang nasa kalagayan nila, marunong tayo sa buhay. Okay? At maayos yung kalagayan natin. At tandaan ho natin, mga kapatid, na napakahalaga po sa buhay nating ito na hindi natin dapat kaliligtaan o kakalimutan kung ano yung disiplina, ano yung mga aral na itinuro sa atin ng ating mga magulang, yung ating home church, na kung ano yung natutunan natin, nakuha natin sa ating mga magulang, sa ating spiritual na buhay, in our spiritual life. Meron din tayo mga spiritual parents, at ganoon din naman sa ating mga biological parents. Somehow, talagang nag-effort sila, ibinigay nila yung kanilang best, tinuruan tayo, sinanay tayo, dinisiplina tayo, hindi para higpitan tayo, kundi tinuturuan nila tayo na kung paano tayo maging maayos sa ating buhay, harapin yung buhay. He demanded, ano pa ho? His command to give, yung sabi niya, give me, okay? Give me a portion. Yung command niya na to give me was out of place and impulsive. He demanded what his father knew he wasn't ready for, the responsibility. So makikita natin, he acted without discipline. Nagdemand ho siya na kung ano yung alam ng kanyang ama ay hindi pa ho siya ready. Alam nyo, kung minsan, yun nga yung isip, di ba? Yun nga yung kaisipan. Na kung minsan, parang sa tingin natin, well, mas marunong na tayo, mas magaling na tayo, hindi ibig sabihin, baliwala na sila. Okay? Hindi nangangahulugan na isang tabi na sila. Mahalaga yung disiplina. Mahalaga yung training. Mahalaga yung aral na nakuha natin, natutunan natin. Huwag niyong kalimutan yan. Kung kayo man ay nasa mapunta man tayo mga anak sa kung ano yung naging kalagayan natin sa ngayon. Huwag natin kalilimutan na kahit paano ay meron tayong mga magulang na kung sila'y mga mananampalataya na nalangin para sa atin, pinalaki tayo sa pananampalataya, tinaguyod tayo sa ating pananampalataya, tinuruan tayo, sinanay tayo sa kabanalan. Huwag natin kalimutan yon. Huwag tayo mag-demand ng anumang bagay na maaring sa tingin natin, well, hindi ko naman ito nakuha, hindi ko naman ito natutunan sa iba. Maaring sa ibang bagay pa natin natutunan. At kapag nasa ibang lugar ka na, at kapag nag-iisa ka na, maaring isipin mo na well, ako nang bahala sa buhay ko. Wala na yung disiplina, wala na yung aral, wala na yung mga natutunan natin, wala nang salita ng Diyos, hindi ka na umaattend ng church, hindi na tayo gumagawa ng kung ano mga bagay na dati natin ginagawa para sa Diyos. Mag-ingat tayo. Yan ang ikababagsak natin, yan ang ikahihina natin. Yan ang isang daan para tayo maging malayo sa Panginoon. Kayo pangatlong mistake, he acted without discipline. Hindi dapat maging disiplinado pa rin tayo. Okay? Kaya makita nyo, meron akong kakilala na graduate ng PMA, Philippine Military Academy. Doon talagang train ka na laging maayos ka, laging yung kilos mo, yung galaw mo, disiplinado. Talagang laging straight body, chest out, stomach in, talagang smart, talagang presence of mind, snappy. Nung siya nakagraduate na, kung ano yung naging training niya, yun yung dala-dala niya. Yun yung ganon siya kumilos, ganon siya magsalita,
kung paano sila tinrain, paglabas niya, ganun pa rin. Tandaan natin, what we are today determine what we will become in the future. Kung ano tayo ngayon, nakadetermine na yan. Lalo sa inyo mga anak, nakadetermine na kung ano tayo magiging sa hinaharap. You must value yung discipline, yung character, yung traits na nakuha natin sa ating mga magulang. Hindi kapag ikaw na lang, parang na tayong soberbio. Alam niyo salitang soberbio? Without control. Gagawin mo kung ano yung gusto mong gagawin. And then tandaan mo isang araw, kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, na nag-iisa ka na lang, lagi mong iisipin, sana ganito, sana ganon, sana sinunod ko yung magulang ko, sana sinunod ko yung payo nila, ginawa ko ano yung tama, at sapagkat alam ko na wala naman silang inisip na masama para sa akin. Yun ang pagkakamali ng itong anak na ito, ng prodigal na ito. Walang disiplina sa kanyang buhay, walang control. Okay? Pangapat, he had a misconception about genuine friendship. Meron siyang misconception. Ano ba talaga yung tunay na pakikipagkaibigan? And nakita natin, no one helped out when he was in trouble. Tingnan niyo sabi ng verse 16. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. He was in trouble. Nung siya ay nasa maayos, marami siyang kaibigan. Pero nung siya ay nagkaroon na ng problema sa kanyang buhay, walang-wala na siya. Wala na rin siyang mga kaibigan. Those he had squandered with his wealth would ignore him. Okay? Those he had squandered his wealth with ignored him. Pinabayaan na siya, kinalimutan na siya. These are practical things. Sometimes, tingnan din natin yung practical side, yung spiritual side, and then, makita natin anong lesson, anong makukuha natin sa mga bagay nito. Mahalaga na tingnan natin kung sino yung tunay na kaibigan. Alam niyo, sabi ng Bible, there is a friend that sticks closer than a brother, and that friend is the Lord Jesus Christ. Sabi ng Proverbs 17:17, ang tunay na kaibigan, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. A friend loveth at all time. Kaya nakita natin yung genuine friendship is yung genuine friends are those persons who would stick with you through thick and thin. Yan. Hindi yung kaibigan mo lang sila kapag wala ka na, wala ka na. Hindi po yun ang tunay na kaibigan. Kaya itong anak na ito, nagkaroon siya ng misconception about genuine friendship. Okay? At natin, wala namang permanente sa mundo ito. Lahat nagbabago. Ang tao nagbabago. Situation nagbabago. Ang panahon nagbabago. Okay? Everything varies. Meron lamang isang hindi nagbabago. Hindi ka iiwan. Siya yung noon, ngayon, magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Panglimang mistake. Fifth mistake. What he thought was permanent wasn't. What he thought was permanent wasn't. Yung inisip niya na pang-permanente ay hindi naging ganun, hindi nangyari. Okay? Bakit po? His portion, sabi nga, his portion of the estate was transitory. Yung bahagi niya,
Nagkakaroon niya ng transition, nag-iiba yan, nagbabago yan. Thus, being dependent on maximum care on management. Tandaan natin, we cannot be dependent on what we have. Hindi tayo pwedeng maging depende lang sa kung anong meron tayo. Di ba? Hindi ka pwedeng masatisfy na, pwede tayong makontento sa kung anong meron tayo. But, we need to do something. Tama po? Yung mistake niya na ang tingin niya, ang lahat ng bagay, wala na, hindi na mabago. Ang tingin niya, hindi na mauubos yung yaman niya dahil mayaman sila. Pero lahat ng yan, nagbabago. Nauubos. Nawawala. Kaya ang isang aral dito tandaan natin, kapag ano bang bagay na ipinagkatiwala mo sa Diyos, lulubusin ng Panginoon yan. Amen po. Ano mong bagay na ika nga ay ininvest mo para sa Diyos. Sabi nga ay merong eternal dividends yan. Merong balik. Alright? Kaya hindi natin pwedeng isipin na ganito na lang. Okay? Lahat ng bagay ay pwedeng permanente. Hindi po, wala pong permanente sa mundong ito. Nothing is permanent in this world. But only God. Siya lamang ho ang talagang pwedeng sabihing permanente. Sapagkat hindi siya nagbabago. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang tao nagbabago, ang sitwasyon nagbabago. Maaring sa ngayon ay ganitong kalagayan, but there will come a time. It will become different. Okay? Maaring dati ngayon, hindi maayos yung kalagayan at sitwasyon ng ating buhay, pero darating yung time, nagagawa ang Diyos at kikilo sa buhay natin. Iaayos ng Diyos yung ating buhay. Pero, kapag tayo ay nag-rely doon lamang sa ating sarili, doon sa ating mga kakayanan, doon sa kung anong meron tayo, hindi po permanente lahat ng bagay. Dapat magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen? Proverbs 3, 5, and 6, di ba? Sabi, tumiwala ka naman sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Sa lahat ng bagay, acknowledge mo siya, kilalanin mo siya. Kaya niyang papangyarihin ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-rely na kung anong meron tayo, kung ano tayo, yan ay permanente na. No. Merong Diyos na kayang mag-direct na kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya at iaayos, ipapagkatiwala yung buhay natin sa Kanyang mga kamay, aayusin ng Diyos yung ating buhay, dadalhin tayo ng Diyos sa isang mas magandang kalagayan. Kung ang buhay natin ay suko sa Diyos, meron tayong lubos na pagtitiwala, na andyan ang lubos na pagsunod sa Panginoon, ang Diyos ang bahala na magdala sa atin sa isang lugar na kung saan pwede niya tayong pagpalain. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na hindi niya tayo pagpapalain kung kasama ang Diyos. Pero kapag ikaw ay nag-iisa lang at wala ang Diyos sa buhay mo, maaaring ikaw na ang maging pinakamiserabling taong pwedeng mabuhay sa mundong ito. Ang mga miserabling tao, ang pinakamiserabling tao na pwedeng mabuhay sa mundong ito ay hindi yung pulubi, hindi yung mahirap, hindi yung nanghihingi sa kalsada, hindi yung natutulog sa lansangan, hindi yung walang tirahan. Ang pinakamiserabling tao na pwedeng mabuhay sa mundong ito ay yung taong nabuhay ng malayo sa kalooban ng Diyos. Wala sa kalooban ng Diyos. Malungkot, kaya dapat mag-ingat tayo. Tingnan nating mabuti. Ako ba'y nasa kalooban pa ng aking Ama? I am still in God's direction. I'm still in my Father's plan. And the world that I'm living, is it in my Father's world? Ako ba'y nabubuhay pa rin sa mundo ng aking, na kung saan na andyan ang ating Ama, ang ating Panginoon, na siyang gumagawa, kumikilos, nagkokontrol, nagpapala sa ating mga buhay. Tingnan nating mabuti ang ating sarili. Meron pang dalawa, pang-anim,
At pangpito, ang sabi, panganim, he thought his actions would not have too serious of consequences. Niisip niya ng kanyang mga gawa, yung kanyang mga ginawa, ay walang seryosong consequences. At ang sabi po, he spent all and was not prepared for the future famine. Sabi ng verse 14. Sabi, at nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. Ano mang tandaan natin, di ba sabi nga ng Bible, what you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung ginawa mo, kung ano naging action mo, laging may consequences yan. Okay? So kaya siya nakaranas ng matinding consequences ng mahirap na dagok sa kanyang buhay. O maaari sabihin ay masakit na tapik sa kanyang buhay. Sapagkat sa buhay niya, kinalimutan niya yung kanyang ama. Tinalikuran yung kanyang ama. Lumayo sa presensya ng kanyang ama. Namuhay siya na sa tingin niya, kaya ko nang mabuhay ng sarili ko nang walang ibang taong pwedeng mag-control sa akin. Ako ito, buhay ko ito, akong bahala dito. Hindi permanente lahat ng bagay. At anumang action natin, laging may consequences. Okay? Pero, kapag yung buhay natin talagang ibinigay natin, pinagkatiwala natin sa Panginoon, yung bawat desisyon natin, hiningi natin sa Panginoon, bawat plano natin, ipinagkatiwala natin sa Diyos, at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng daan, ang Diyos ang magdadirect sa atin sa isang mas maayos na kalagayan, mas mabuting kalagayan, mahirap man ang sitwasyon, malungkot man, hindi man maayos ang kalagayan, pero meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang kasiyahan sa iyong buhay. Yun ang tanging higit na masasabi natin ay kung higit yung merong kapayapaan sa buhay. Yun ang pwedeng magbigay ng contentment sa ating buhay, pero higit sa lahat ang Diyos na laging kasama natin sa ating buhay. Hindi tayo pwedeng lumayo sa Diyos. We cannot we cannot turn our backs from God. Hindi natin pwedeng talikuran yung ating Ama sa langit. Dahil sabi ng Bible, siya yung lahat na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Kung pag tayo nananalangin sa Kanya, tayo tumatawag at siya yung nagbibigay sa pamagitan ng anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pangpito, he misjudged how the father would respond if he returned home. Sabi niya, alam niyo yung kwento, di ba? Sabi niya doon sa verse 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. Na-misjudge niya yung kanyang ama na baka hindi na ako tanggapin ng aking ama. Baka na iba na yung tingin niya sa akin. Baka sa isip niya marami naman kaming katulong, marami kaming servant, babalik na lang ako bilang servant, hindi bilang anak. Pero alam niyo po, ang nangyari, instead of being a servant, he was restored and the sonship was restored. Minsan, ang nawawala lang ho yung fellowship. Pero kahit kailan, kapag tayo anak ng Diyos, hindi mawawala yung relasyon natin sa Diyos, sa ating Ama na nasa langit, na tayo kanyang mga anak. Huwag mo na sikaping lumayo pa sa Panginoon. Huwag mo na sikapin at pilitin pa lumayo at gawin yung buhay mo, sundin yung kung ano yung gusto mo at nais mo sa iyong buhay. Tandaan, meron tayong Ama. Kung tayo may nagkamali, kung tayo may nalayo sa Kanya, lumapit ka lang. Naandun pa rin. Naandyan pa rin siya lagi. Nag-aantay sa atin. Kaya kita nyo, nung siya'y umuwi, tumakbo yung, yan ang sabi, at nang siya'y nagtintig ay pumaroon sa kanyang ama, sabi sa verse 20. At tapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya hinagkan. Anong sabi ng ama? 21. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo.
na misjudge niya, na baka hindi na siya tanggapin ng kanyang ama. Alam nyo, may mga ama sa laman na maaring ganon in reality of life. Di ba? Na pinuputol na yung relasyon sa iyo, tinatakwil ka na, pero yung ating ama sa langit hindi. Kahit kailan, hindi tayo pwedeng itakwil. Hindi tayo pwedeng talikuran. Hindi tayo pwedeng kalimutan. Okay? Na-restored. So ito yung seven mistakes of the prodigals. Nawa, huwag tayo dumating sa punto ng buhay natin, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, na nalayo tayo sa piling ng ating Ama. Alam niyo, siya'y laging nag-aantay sa atin. He is always longing na lagi tayong makipagniig, makipag-fellowship sa Kanya. Magkaroon to have communion with Him. Amen po. Huwag dumating sa buhay natin, sa punto ng buhay natin, na makita natin ang ating sarili na miserable na tayo sapagkat malayo tayo sa piling, sa presensya, sa pangunguna ng ating Ama na nasa langit. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa aral na ito ng prodigal. Practical message na may hatid at may dulot na spiritual implications sa aming mga buhay. At ang aking dalangin patuloy na ito'y makatulong, Panginoon, sa aming paglago, sa aming katatagan, sa aming pagpapatuloy, na kayo lamang ang aming lubos na pagtiwalaan at sundin sa aming mga buhay, Panginoon. May mga panahon ng aming buhay na maaring kami nalalayo rin sa iyo, na maaring natatalikdan namin kayo, nakakalimutan namin kayo, Panginoon. At kami namumuhay na parang kami lang, Panginoon, at wala kayo sa sirkulasyon ng aming buhay. Pero mali po, Panginoon, ang mga bagay na iyon. Lord, I pray tonight na hayaan mo nga po, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo ay mas lalong maging solid, mas lalong maging matibay, mas lalong maging matatag, na mapagtiwalaan namin kayo, Panginoon. Kung wala kayo sa buhay namin, wala kami magagawa. Hindi namin kayang, Panginoon, gawin at tumayo, ipagkalooban ng mga bagay maaring sa aming sariling kakayanan, pero limitado lamang po, Panginoon. Pero alam namin, dakilang Diyos, kayo ang Diyos na nagkakaloob. Kayo ang Diyos na kumakalinga. Kayo ang Ama namin sa langit, na laging nagbabantay sa amin, naghihintay sa amin, at patuloy na ninanais at may mabuting plano at layunin para sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon namin Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po kayo lahat? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.